a great Sunday morning mga kasambahay! I'm your host, Dr. Sara Barba Cabadil. Welcome to Dr. Zon TV. And as always, we wanted you to keep updated when it comes to different health matters. Like how the technology upgrades, ganun din po sa medical world. Marami pong nababago as time goes by. Like sa mga treatments na lang po kung dati ay wala pang lunas, pero dahil po sa paglago ng teknolohiya, accessible treatments are now prevalent. Moving forward, mga kasambahay, naku for sure ay marami pong makaka-relate dito dahil naku karamihan sa panahon natin ngayon ay nahihilig sa pag-aayos ng buhok. At alam nyo bang may natural way para po mas maingatan natin ang ating hair to be healthy and to strengthen the roots? Ano nga ba ang mga ito, mga kasambahay? Naku, panoorin niyo po ito. Hello mga kasambahay! I'm your lifestyle specialist, Doc Lulu Marquez. Ngayong umaga, isang interesting tips ang ibabahagi ko sa inyo as we talk about kung paano nga ba natin mapapangalagaan ang ituturing na crowning glory nating mga kababaihan, pati na rin ng mga lalaki, di ba? At walang iba yan kundi ang ating hair, buhok. Tara, pag-usapan natin ito. Pero pag hindi ko lang muna sandali yung may sakit na nakakalbo, may tinatawag na alopecia areata. Uy, ano yun? Okay? Malaking problema po yan kasi autoimmune disorder yan. Hindi naman lahat ng tao may ganun. Kaya lang, pag meron kang alopecia areata, para bang may mga, alam mo yung parang korting pera na bilog, nandyan sa tuktok na ulo mo. Isa, dalawa, apat, ganun. So, abnormal po yun. Okay? So, nangyayari po din yan sa mga age na mga 30. Now, paano ko susulubahan yun? Anong solusyon? Okay, may mga pag-aaral mo na kung pwede ba ang aloe vera. You know that? Okay? Marami pong pag-aaral yan. Ito po ay nakakapagtubo ng buhok, nakakapag-strengthen ng buhok, at kung greasy ang hair mo, greasy mababawasan po yan. At kung makati ang anit, mababawasan din po yan. And mapoprotect din sa UV radiation ang inyong hair. Ang tanong, bakit? Anong meron sa aloe vera? Okay? Ang aloe vera po ay kompleto po yan na plant. Actually, meron yan carbo, may amino acid, so may protein, may fatty acid, ba? Parang pagkain correct? May vitamins at may minerals. May water. Kompleto yung nutrients. So, hindi lang ito para sa buhok. Meron kang aloe vera sa bahay, nagpapatubo ka ba? Pwede, di ba? Paano gagawin? So, tanggalin mo yung isang tangkay o dalawa, tanggalin yung talukap, okay? Kutsarahin yung pinaka-gel, okay? Pwede mo siya i-blender as it is. And then, kung greasy yung hair mo, ilagyan mo naman ng kalamansi. Pag may aloe vera ka, it's for your hair and it's for your whole body. Why? Antioxidant, anti-inflammatory, immune booster, anti-aging, anti-diabetic pa siya. Correct. Kasi sinasabi ko, parang kompletong pagkain po yan eh. Right? So, immune booster, so hindi ka agad kung magkakasakit. Tama. Pwedeng inumin. So, sana ay marami kayong natutunan sa episode na to today. And for more natural tips, follow nyo lang dito, Doc Maria Lourdes Marquez, Doc Lulu Marquez sa YouTube, Instagram, Facebook, and TikTok. Because natural is beautiful. Only here at Naturally Yours. Maraming salamat po. Ayan, mga kasambahay, na kung ano pang hinihintay ninyo, subukan nyo na rin po para mas maging healthy ang ating mga hair. At syempre, we would like to invite you to like and subscribe to our social media accounts. Please like and follow our Facebook page at www.facebook.com/drzontv and like and subscribe to our YouTube channel. Just type www.youtube.com/@TNTV News and Rescue. And you can actually send us questions and comments po sa mga pages na yan. Naku, kaya after liking and subscribing, i-share nyo na din po sa inyong mga friends and family. Naku, hindi pa po tayo tapos mga kasambahay. Marami pa po tayong pag-uusapan mamaya at yan po ay sa pagbabalik ng Dr. Zon TV. Welcome back mga kasambahay!
Naku, ngayong araw ay pag-uusapan natin ang tungkol sa alopecia areata. Pero before we go deeper, let us know how common alopecia areata is. Panoorin po natin ito. Alam niyo ba kasangbahay na ang salitang alopecia ay galing sa Greek word na alopex, hangos sa kondisyon na nakikita sa isang uri ng fox na nakakaranas ng paglalagas ng balahibo. At ang areata naman ay galing sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay bakanteng espasyo o patse. Dahil dito ay nabuo ang mga salitang alopecia areata. Isang kondisyong pangunahing apektado ay ang ating mga buhok at scalp. Mapabata, mapamatanda, anumang kasarian o anumang edad, maaaring maapektuhan ng sakit na ito. Ang tanong, paano at ano nga ba ang dahilan ng pagkakaroon ng kondisyon na alopecia areata? Para sa mga karagdagang detalye tungkol sa alopecia areata, today we have invited a distinguished guest in the field of dermatology with her extensive expertise. She is here to enlighten us about this matter. Let's welcome Dr. Corazon Melia, a dermatologist from Makati Medical Center. Good morning, Dr. Cora, and welcome to Doctors on TV. Good morning, Dr. Sarah. Magandang umaga po, mga kasangbahay. Yeah, and Doktora, okay, so thanks na pinaunlakan mo kami at marami pong nakaka-experience ng ganitong problema. Marami tayong matutulungan sa episode po na ito. Pero syempre, Doc, para mas maintindihan ng ating viewers, kindly explain what is alopecia areata? So, yung alopecia areata, Doktora, mga kasangbahay, ay isang uri ng hair loss or yung pagkawala ng buhok na classified po as an autoimmune disorder o sakit. So, ang nangyayari kapag nagkakaroon po tayo ng alopecia areata, suddenly nagkakaroon po tayo ng poknat o yung pagkawala ng hair sa isang parte ng ating anit. Okay, and you mentioned about alopecia areata being an autoimmune disease. When you say autoimmune, Doktora? Yung ibig sabihin po ng autoimmune, tayo po kasi may mga sundalo tayo sa katawan that's meant to fight po yung mga infection o yung mga viral infection, yung mga sakit. Pero ang nangyayari po kapag may autoimmune tayo na disorder, yung mga sundalo po na yon, imbes na atakihin yung mga outside forces, ang inaatake po niya yung sariling structures ng ating katawan. And specifically, kapag alopecia areata, ang tina-target po niya is yung mga structures na gumagawa ng buhok. I see. O kaya nagkakaroon ng hair loss. Yes. And since yun yung alopecia, and when you say areata, in a particular part lang. Okay. Yes. I see. Okay, so and ito po ba ay meron lang ini-involve lang na, let's say for example, sa scalp lang ba to or kung saan may buhok, sa buong katawan pwede rin? Pwede kahit sa ibang part or bahagi ng katawan. Most likely, kunwari sa mga lalaki, pwedeng maapektuhan yung bigote nila, yung balbas nila. Pwede rin po sa lahat ng area na kung saan nyo pwedeng makitang may buhok, pwede rin po makita. Pwede doon. And since it's areata, may specific part lang nung kung ano man yung affected na portion na yon. I see. Okay. And Doktora, okay. So, na-mention nyo kanina may nagkakaroon ng poknat o kaya pagkawala ng buhok doon. Apart from that, may iba pa bang manonotice? Apart from that, well, actually, yung pinaka-main symptom talaga niya is that. Pero other people, ang mga na-experience sila na sintomas, minsan nangangate. Bago pa mawala yung buhok, nangangate yung anit nila. O kaya ay namumula yung area kung saan sila nagkakaroon ng poknat. I see. And ano po ang sanhi nito? To be honest, kapag sa mga research ibabasahin nyo, hindi talaga nila alam kung paano na-i-initiate o natitrigger yung mismong autoimmune na process. Kumbaga, exacerbating factors kung bakit biglang nagkakaroon, ang isa sa mga pinakasanhi stress. Kunwari, stress sa trabaho, stress sa pamilya, personal or yung mga personal relationship, yun po ang number 1 cause ng alopecia areata. Sinasabi rin po nila na partly genetic ang alopecia areata. So, kumbaga, kung meron kayong nanay o yung tatay po ninyo na nagkaroon ng alopecia areata nung kabataan nila, maaaring higher po yung chances o yung posibilidad
na magkaroon din kayo ng alopecia. I see. And, doktora, meron pa bang iba't ibang klase ito, itong alopecia areata? Maraming mga kinds. So, yung alopecia areata na classic o yung bilog na pagkapoknat sa anit, pwedeng alopecia totalis. Pag alopecia totalis, ibig sabihin yung buong anit, wala ng buhok. So, pero nagsisimula yung alopecia totalis sa areata din. Nagsisimula siyang bilog, tapos kapag hindi na aagapan o nabibigyan ng lunas, nawawala yung buhong hair. I see, okay. Pag universalis naman, hindi lang yung buhok sa anit. Buhok sa kilay, buhok sa pilikmata, pati sa balbas, nawawala. Lahat ng area kung saan may buhok, nawawala yung buhok doon. And then, sa mga bata, meron yung type na ophiasis. Yung ophiasis type, ang usual po niya na presentasyon is dito sa may likod po ng ating, sa may batok na area. Sa taas ng batok? Dun sa taas ng batok, dun nawawalan ng hair, tapos paunti-unti dito sa gilid, sa may taas po ng tenga. So, dun lang? Unless magpa-manage na sa dermatologist? Yes, kasi ang usual po nang nangyayari, doktora, is if, for example, hindi naagapan and continuously expose yung pasyente o yung taong yun dun sa stress o kaya dun sa nagkasakit, nagkaroon ng malubhang sakit na pwedeng nagtitrigger nung hair loss, unti-unti yun mawawala hanggang maging totalis and then universalis. I see. And kunyari, usually mapapansin mo siya kasi pag kunyari kasing laki na ng piso. Oo. Yan. And then pag hindi na paggamot, doktora, ganong kabilis yung progression nito until such time na mas malaki na siya? Like for example, almost, kumbaga yung buong crown o yung pinakatuktok already has been affected already. Usually in your experience. Depende kasi sa pasyente. Yun nga, gaya na sinasabi ko, if continuously expose yung pasyente dun sa mga triggers, tapos palubha ng palubha, kunwari yung stress, pataas ng pataas yung stress, mas mabilis yung progression niya. Minsan, months lang. 3-4 months, nawawala na yung buhok. Oh, so basically, kailangan, di ba usually naman tayo dito sa medicine, kailangan mo i-address dun sa cause. And of course, ito nga, since na-mention natin kanina na stress is a really major factor, no? Yes. So basically, so hindi lamang dun sa pagkakaroon, but at the same time, dun sa progression, okay? So kaya dapat makontrol ito. Okay, kailangan hirap pa naman, no, pag stress ka iba-iba, lalo na if it's work-related, ano yun, mag-resign ka. And of course, syempre, paano mo masisustain, di ba, yung kabuhayan, ganyan. So, syempre, sometimes, siguro sa family, if you're a mom of maraming mga anak, di ba, sometimes, alam mo yun, kahit masaya magpalaki ng mga bata, still, di ba, kulang sa pahinga, and yung katawan mo ng isang ina, bumababa din, di ba? Okay, and of course, I mentioned about ina. So, kamusta yung gender, may gender predilection ba to? Mas common ba kay babae, lalaki, and otherwise? Hindi po, doktora. Wala. So, wala po siyang pinipiling. So, equal? Yes. Okay, okay. So, basically, babae o lalaki pwedeng magkaroon Yes. ito. Okay. And, eto, doktora, kunyari nagkaroon ka na ng alopecia areata and nagpunta sa inyo, minanage, and then, unti-unti, di ba, nag-grow. Usually, kailan mo kagad may makikita na, okay, so nagkaroon na ng tubo dun sa nawalan. How early? How soon? Makikita mo yung maliliit na tubo ng hair after 1 to 2 months pa. 1 to 2 months. Oo, hindi siya immediate. So, yung mga ibang pasyente, paminsan di nila naintindihan na hindi siya instant yung improvement. Para lang po yan pag nagtatanim ng halaman, hindi naman kaagad tutubo yung... Yeah, at saka hindi, di ba, pag nagpagupit tayo, hindi naman kaagad, ano? Yes. Meron na kaagad, di ba? It takes some time. Like, usually, meron siyang certain length, okay? 0.5 to 1 cm per month, ganyan, at least, okay? And, kung kunyari, nagamot na, okay, so dito tumubo na sila, sabi nyo nga, after mga 2 months, meron na, until such time na buo na yung napoknat, yung walang laman na buhok, okay? And, okay na siya ulit. Usually, nagkakaroon ba ng pagkakataon na babalik na naman, may ganyan na naman? Merong posibilidad, doktora, na bumalik ulit yung poknat. As long as siguro yung stress nga is still there. Yes, tama. Oh, okay. So, can alopecia areata affect anyone or are there specific factors that increase the likelihood of developing it? Merong mga may higher chance of predilection. Kumbaga, mas higher chance or yung posibilidad na magkaroon sila ng alopecia areata. Tulad na lang ng mga pasyente na may skin asthma o yung atopic dermatitis, yung merong may mga vitiligo, psoriasis, Down syndrome,
So, yun kasi, pag makita mo, yung mga kondisyon na yon, in some way, may autoimmune din na process. Tsaka for life di ba? Yes. Like eczema, it's not treatable naman. It's only controllable. Okay. And, so, sa experience ng doktora, how young yung nakita nyo na affected ng, alopecia areata? The youngest na 2 or 3 years old. Okay, so considering nakakatubo pa lang ng buhok, and Yes. then nawawala na. Okay, so, may mga na-mention kayo mga certain conditions kanina, di ba, na sila yung mas mataas yung chance. Okay. How about yung mga may allergies, doktora? Ano din ba? Yes, they're more prone to developing alopecia areata din. Yeah, anong principle nito? Kasi when you talk about allergy, in a sense, sensitive na talaga yung skin mo to begin with. There's parang hypersensitivity. Same goes naman din with alopecia areata. Ganon din yung pinaka-essence niya. Meron siyang hypersensitivity. So, katulad nga na sinabi ko, yung mga sundalo ng katawan nyo, yung immune system nyo, imbis na atakihin yung outside forces, ang nangyayari, nagiging mas sensitive siya dun sa kahit sarili nating part ng katawan. I see. And how about the psychological implication of this condition, Doctor? Makikita niyo yan especially with teenagers who have alopecia areata. Siyempre, kasi yung mga iba, madali lang, matatago naman nila yung pocknet lalo na if mahaba yung buhok. Tsaka pag babae, madali, di ba? Madaling takluban pagka babae kasi maililipat lang nila yung kung nasaan yung hati ng buhok. Pero pag sa lalaki, mas mahirap yata, Actually, parehas lang din, parehas na mahirap. Lalo na, kunwari, syempre sa lalaki, mas mahirap itago. Pero sa mga babae din naman, once kasi nagsimula na yan, dun sa area na hindi na nila matago, very emotionally distressing or yung condition nila. Siyempre, kasi yung panahon natin ngayon where everything is laging nakaharap tayo sa cellphone, mga photo, social media, mas nakikita. So, mas self-aware yung mga patients regarding dun sa itsura nila. Yung buhok po kasi is parang crown and glory na ng mga tao, di ba? Yun ang lagi nating hinaharap sa ibang tao. I see. And kanina, going back dun sa sa psychological implication, yung mga sa experience ni Doktora, kamusta yung mga, how did this alopecia areata patients of yours, deal with the condition? Anong klase ng mental disturbances ang kanilang na-experience? So, yung mga iba, kunwari, yung pumapasok pa sa school, may mga iba na ayaw na pumasok ng school. Siyempre, kasi nakikita ng mga ibang tao. Lalo siguro kung bata minsan, sila itago. Pwede pong tuksohin, Oo, tsaka yun nga, yung niloloko, tinutukso. Sa trabaho, ganun din po. Yung mga iba, hindi na nakakapasok sa work kasi very stressful sa kanila na iharap yung sarili nila na nakikita ng ibang tao na nawawala yung hair nila. Tapos, syempre, i-explain mo pa sa mga ibang tao, bakit nawala yung buhok mo? Yung part na yun, emotionally distressing din sa kanila. Naku, ang hirap naman nun. Siyempre, di ba, kaya lumabas yung yung alopecia areata is because stressed ka. Nung mahihiya ka, tutuksuhin ka. So, the more ka na mas-stress. So, parang it becomes cyclical. Yes, Naku, sa mga nanonood po, pag kami mga nakita tayo ng mga may ganitong klase ng condition, what they need actually is understanding. Kasi syempre, hindi natin alam. Lalo na, di ba, may mga cases din, may mga suicidal tendencies. Yes. Siyempre, we would want na maiwasan po itong mga to. Dapat show love, Yes. Show that we care to others. Okay? And okay, sige, Doktora. Pero, given that you mentioned alopecia is a form of hair loss, no, Doktora? Is it still, di ba may management, kaya siyang i-treat, pero preventable ba siya? Preventable, not so much. Not so much, kasi biglang lalabas na lang. Hindi mo kasi mape-predict kung kailan siya mangyayari. So, considering that the impact of alopecia areata on self-esteem, particularly sa women, Doktora, meron bang specific approach para at least or design to aid in living better and more confidently kapag meron ka na talagang alopecia areata So, and we mentioned na pwedeng it can be on and off Especially for women, maganda na na-emphasize yung pag-aalaga ng buhok nila. So, hindi lang yung from the pag-shampoo, pag-a-apply ng conditioner, yung mga hair treatment na ginagawa ng mga babae. So, yun, when you go to a dermatologist or yung doctor for hair,
maabisuhan kayo kung paano inaalagaan yung buhok. I see. Okay, so basically self-care pa rin. Yes. Okay, kasi hindi lang naman yun na magde-determine ng yung ng confidence. I mean, madami pang ibang factors. So, okay na kung marami tayong tinatalakay, umiinit na yung ating talakayan. Makasambahin ako pero wag po kayong bibitiw dahil marami pa kaming pag-uusapan dito ni Doktora. Magbabalik po ang Doctors on TV. Nagbabalik ang Doctors on TV at para pa rin po sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Still here with us is Dr. Corazon Melia, a dermatologist from Makati Medical Center. So kanina, Doc, napag-usapan po natin yung sanhi, no? Yung mga senyales, okay, ng alopecia areata. Kaya naman pag-usapan po natin yung diagnosis tsaka yung treatment options. Okay, so paano nga ba dinadiagnose ang alopecia areata? So, yung alopecia areata, doktora, mainly clinical. So, kapag pumunta ko kayo sa doktor at nakita niya na may poknat, most likely, alopecia areata yon unless proven otherwise. Pero, ang may mga ginagawa rin po or may mga ginagamit na mga equipment yung doktor para ma-check po kung talagang alopecia areata yon, katulad na lang ng dermoscope. So, yun po ay parang handheld na microscope na nilalagay o ginagamit para silipin yung area kung saan may poknat. So doon, pag ginamit yung dermoscope o yung parang maliit na microscope, nakikita namin yung mga characteristics na magsasabi sa amin na, okay, alopecia areata. Okay, so having said that, kapag sinilip nyo sa dermoscope, ano po ang nakikita nyo kapag ang condition is alopecia areata? So ang pinaka nakikita, usually mga black dots. So ang black dots, ang ibig sabihin po nun, active pa yung disease process. Ibig sabihin, restorable pa? Pwede pang mapag-grow? Pwede pa. Actually, pwede pa. I Kasi see. may mga types po ng hair loss, kumbaga, katulad ng yung mga hindi alopecia areata, na kapag kunwari nakakita ng yellow dots naman, ibig sabihin, yung follicular opening or yung kung saan tumutubo yung buhok, sarado na or peklat na. Pag ganun po, ibig sabihin, hindi natutubo yung hair. Okay. Okay, so kanina minention yung doktora na, di ba, it's mainly clinical ang pag-diagnose po ng alopecia areata. Okay, and paano kung kunyari you're presented with a male, okay, who is in his, say, early 50s, di ba, alam natin, yung sa mga lalaki may tinatawag na androgenetic alopecia. How would you determine, how would you diagnose na, itong pagkawala ng buhok dito, especially sa may crown, say for example, dyan din yung pwedeng alopecia areata, how would you determine na, ito pala, and it's alopecia areata rather than androgenetic alopecia? So, yung sa mga ganong cases naman, Dr. Sarah, doon lumalabas yung importance ng history taking. So, syempre, kapag yung mga pasyente na may androgenetic alopecia, merong genetic or family history ng hair loss. So, yung nanay niya or yung tatay niya, yung lolo niya, pwedeng nagkaroon ng pagkakalbo o yung tinatawag na androgenetic alopecia. Sumunod, yung pattern o yung itsura ng hair loss ng androgenetic alopecia is a little bit different kung ikukumpara sa alopecia areata. Kasi ang unang nangyayari, especially with males, ang nagre-recede most of the time is yung yung dito sa harap. Sa harapan. So, yung tinatawag na frontal recession. So, nagkakaroon ng M-shape na recession, yung mga nakikita natin, biglang tumataas yung hairline, tapos saka sumusunod yung pagkanipis ng buhok sa tuktok. So, hindi siya nagiging completely bald kaagad. Kumbaga, numinipis muna yung hair, tapos over time, saka nagkakaroon ng Naubos. Hindi katulad sa alopecia areata, very sudden, shorter yung duration of time, and then all of a sudden, yung affected area talagang totally wala doon. Yes, okay. Para kasi syempre, di ba, yung iba parang, ano kaya yung meron sa akin? Kasi I would encounter some patients, minsan sila na yung nagda-diagnose sa sarili nila. So I'm thinking, baka iniisip din ng ibang viewers natin, o kaya at least good that you clarified that, Doktora. So what else do you do? I mean, apart from yung basically, clinically, chinek mo, nag-PE yung pasyente, ano pa po yung iba yung ginagawa, mga diagnostic measures? For example, medyo nakakalito yung presentation, mukhang alopecia areata, pero baka hindi. Doon, sinasabihan na namin yung patient na dapat i-biopsy. So, pag binabiopsy, ibig sabihin, kumukuha po tayo ng sample ng balat dun sa anet kung saan nagkaroon ng hair loss
para i-examine sa microscope at sabihin sa atin ano ba talaga yung condition na yon. Kasi sometimes mukha rin pong pagkapoknat, mukha ring alopecia areata, pero hindi pala. Scarring type of hair loss pala o yung kumbaga permanent na hair loss. Okay, so parang like isa sa mga differentials yung sinabi nyo kanina, scarring type. So basically, may trauma, nagpilat, na-affect na po yung pag-form ng hair dun sa parting. Ano pa yung iba yung pwedeng differential diagnosis po? Pag yung kinukumpara nyo na, teka, parang hindi alopecia areata, o sige, to confirm, iba-biopsy ko. May mga types po kasi ng hair loss katulad ng lupus. O yung lupus na type ng hair loss, yun ay scarring na. And nagsisimula rin po siya na parang alopecia areata. Pero mas mabagal yung progression niya, nagkakaroon ng pamumula dun sa area na pwede rin kasi makita sa alopecia areata. May type din ng hair loss like lichen planopilaris, dissecting cellulitis. Yun po, yung mga type ng hair loss na yon, nagsisimula din po ng parang pagkapoknat din. Mayroon lang mga ibang symptoms na kaakibat nun na hindi lang hair loss, katulad ng pagkakaroon ng pimples, pagkakaroon ng very severe itching, yung pagkukumpulan ng buhok sa isang area. So, yun, doon natin malalaman na baka hindi siya alopecia areata. Pero at the same time, pag na-catch natin kasi siya early, mukha rin siyang alopecia areata. Ay, sino ko sumakasambahay? Dito po papasok yung dapat hindi nagse-self-diagnose. Ito po yung dito pumupunta yung parang importance na dapat nakikita ng dermatologist o trained dermatologist. Okay? Kasi di ba nowadays, because of the advent of internet, kanya-kanya ng search ang mga ang mga pasyente. Kasi syempre, like sinabi ni Doktora, kaya na pagka maagang na-diagnose naman po, mas madaling mamamanage. Okay? At wag nang lumaki pa yung affected area. Okay. Pero ito, Doktora, speaking of treatment, can alopecia areata go away on its own, pero kailangan talagang may gawin? Kailangan talagang i-manage ng derma? May chances na it can go away on its own. Especially if mawala na yung triggering or your exacerbating factor like yung stress or kaya yung changes in weather. Kunwari, nagkaroon ka ng alopecia areata dahil lumipat ka sa isang malamig na lugar o kaya nag-migrate. Pero bumalik ka ngayon sa Pilipinas. So, kapag wala na yung mga triggering factors, pwede naman din siya even without treatment? Yes. Pero yon, yung chances po nun, hindi po malaki. So, better talaga ma-manage siya ng doctor. Okay. And speaking of management, how is alopecia areata managed? So, yung management po ng alopecia areata, unang-una, dapat nakaklasify siya kung mild lang ba siya, moderate, o yung severe type na alopecia areata. Okay. Kasi kapag, kunwari, mild lang, ang mild, ibig sabihin, isang poknat lang o sa isang bahagi lamang ng anit nagkaroon. Pag yung mga severe na, ibig sabihin, yung mga doktora, yung mga wala na talagang buhok, totalis, universalis, pati yung kilay o kaya pilik mata nawawala. So, iba na yung treatment. But how about pag moderate? Like pag mild, so basically isang area lang na maliit. Pagka severe, so everything, wala. How about moderate? How do you yung moderate, differentiate doktora, that? yung more than 2 or 3 na regions na nung scalp mo, yung merong poknat. So, hindi lang isa. Kumbaga, kunwari, meron kang poknat dito, meron ka rin dito, tsaka dun sa likod ng inyong ulo. So, yon, moderate na yon. I see. And paano po yung management agyan, Doktora? Kung whether mild, moderate, severe? Okay. So, kapag mga bata, kunwari, less than 12 years old pa, yung baby pa, syempre hindi po pwedeng injectionan. Kasi isa sa mga treatment talaga for alopecia, yung ini-injectionan po, yung mismong poknat. Pero kapag mga kids, mga pamahid po ang binibigay ng doktor. Either minoxidil po siya, tsaka yung topical na steroid. I see. Yun po. Okay. So, ang minoxidil, alam natin, nakakapag-stimulate ng pagtubo ng buhok, no? Ano ang role ng steroids here, Doktora? Yung, kasi nga, gaya po ng sinabi natin before, autoimmune po siya na process. So, yung immune process na yon, yun po ang tinatarget nung
topical steroid po. Okay, so ibababa muna natin ng konti yung hyperactivity ng immune Yes, system. correct. Pero wag mong matakot kasi di ba may stigma sa steroids eh. Like Yes. what you mentioned naman, topical. Ibig sabihin kung saan lang yung affected area, doon lang ho ipapahid para wag masyadong mag-overreact yung mga sundalo, killing yung mga Yes. hair follicles na nandoon po. Oo. Okay, and to continue, Doktora, what other treatment options that we have to manage or in So, managing alopecia areata? So yun po, kapag po mga bata na mild lang, ganun, pamahid lang po. Pero kapag naging severe na yung alopecia areata ng bata, doon kailangan na po magbigay ng oral medication na pwede pong steroid or other na mga medications that will target the autoimmune process. I see. Kanina na-mention nyo na before even you appreciate, okay, the improvement. So, it would take at least 2 months, okay? So, does it mean na dapat at least 2 months na sinasubject sa steroids yung pasyente with moderately severe alopecia areata? Yung pamahid po na gamot, most likely, they will apply it ng matagal po Tuloy-tuloy. talaga. 1 to 2 months, sometimes nagiging 3 months pa po. So, depende dun sa case ng patient. However, the oral steroids... Yung oral steroids, very short course lang po most of the time, especially if hindi naman siya very severe. Kasi, syempre, ayaw din naman natin na maiwan yung patient with the side effects ng long-term use ng steroids. Saka tapering diba? naman yung dose, no? Diba? Yes, pababa yung dose ng I see. Okay, so ano pa yung ibang treatment, Doktora, na meron tayo para sa alopecia areata? So, kapag naman medyo matanda na, yung more than 12 years old, kaya na magpa-injection, isa po sa treatment is ini-inject po yung steroid dun sa poknat once a month or every 4 to 6 weeks po. Yun, para mas mapabilis yung process. Ang goal po kasi is papatayin yung hyperactivity ng immune system natin dun sa area na yon. So, napapabilis yung process na yon when we inject or do intralesional injection ng corticosteroids. Ngayon, other treatments for that, kunwari, wala na talagang hair, dun po pwedeng i-introduce yung paggamit po ng mga biologic treatment. So, marami pong pwedeng options yung patient. Can you name a few of these biological treatments? So, pwede po like yung mga ustekinumab, yung mga interleukin inhibitors po. Pwede pong gamitin yon. Okay, so depende kung severe na talaga. Depende Okay. dun saan. Okay, and then meron pa bang ibang additional na treatments that you subject your alopecia areata patients into? Yung mga available here, yun lang po. Pero for example kasi, like alopecia universalis and totalis, may mga patients po talaga na hindi na magre-respond dun sa medication. Lalo na if hindi po naagapan ng maaga. So, kapag ganun po, ang option po natin is to provide camouflage. Like yung mga wig po, or yung mga tattooing or scalp The medical micropigmentation. tattooing, 'di ba? So basically nilalagyan na lang ng tattoo yung area para at least from afar kahit papaano makita na walang bald area doon. Yes. Okay, so Doktora, kanina napag-usapan, na-mention yun na kanina na after ng treatment, bumabalik naman. Okay, so kamusta yung tubo ng buhok pagbalik? Same as dun sa Same. Pero manonotice po ng mga patients yon na may alopecia areata. Paminsan na nagiging puti muna. Puti puti muna yung muna. tutubo na hair. Kasi in some way, naapektuhan din yung structures natin na nagkukos ng color ng yung pigmentation ng hair. So, before siya maging maitim ulit, puti muna and then mangingitim yung hair. Later on na lang. Okay. Kasi may mga naririnig tayong comments, bakit ganon? Na nagka-alopecia areata ako, nagkatubo siya. Pero di ba kasi tuwid yung buhok ko, pero parang medyo wavy yung lumabas. Yes. Pwede pong mangyayari yung tinatawag na kinky hair. Kinky hair. Yes. Kasi yung structure nga na Na-affect din. involved, minsan nasisira siya, hindi naman completely nasisira, pero siguro mga 30-40% parang nayuyupe, nabebent siya. So, pag dumadaan yung buhok doon sa structure na yun na medyo sira pa, nagiging kinky siya. But that's Nagiging interesting, siya. di ba? Parang lalo na pati yung kanina yung sa pigmentation, sa pigment, di ba, Yes. ng hair shaft. Okay. And, I mean, what outlook or prognosis do we have here for alopecia areata? For most cases, Doktora, good naman ang prognosis, especially if
kapag pa-konsulta po kayo ng maaga with the doctor, masimulan po yung treatment, good prognosis po siya. Pero huwag niyo po pababayaan yung alopecia areata nyo. Kasi once na dumami po yung pocknut nyo at papunta na po siya dun sa type na alopecia totalis, universalis, dun po tayo nagkakaroon ng problema. Yung treatment po niya, bukod po sa medyo mas matagal pa, syempre mas mahal. Yung mga iba, parang tinatanggap na lang nila na, sige, magkalbo na lang ako. So, yun, very distressing din po. Kaya lang, syempre, buti kung doon lang sa area na, di ba lumalaki, doktora? Yes, yes. Oo, tapos kung meron na naman katabi, tapos mamaya magdidikit na sila, so you have one bigger, affected area, no? Ayun, so syempre talaga nakaka-stress nga talaga ito. And pag stress ka, lalo lalaki. So basically, paulit-ulit, doktora, no? So yun dapat talaga ma-identify kung ano ba yung nagbibigay ng kumbaga sama ng loob or kung ano man yung whatever source of stress na meron ang pasyente. Okay. Ito, doktora, do you have like specific recommendations sa mga pasyente nag-alopecia areata? Kasi syempre, for example, na-resolve yung issue for now. And then, meron ba mga special na hair care na pwedeng ibigay or dapat gamitin just so para to protect the patient from having another occurrence of attack? Ako, personally, lahat po ng mga patients ko, inaabisuhan ko na kung paano yung tamang pag-alaga ng buhok. So, kunwari, nagsisimula yan sa pag naliligo na tayo, binabasa na natin yung hair natin. Depende sa type ng hair ng pasyente, tsaka kung oily o dry yung scalp niya, merong number of times lang na pwedeng basain yung hair in a week. May mga iba, kaya nila nabasain yung buhok ng everyday. Yeah. Pero yung mga ibang anit, tsaka yung mga ibang type ng hair, kahit 2 or 3 times a week lang. Tapos, important din po yung hair care after mo lumabas ng shower. Ngayon, yung buhok po kasi, yung isipin po natin, yung buhok natin, para po yung papel. Pagbasa, mabilis mapunit. So, ganun din po ang buhok. Pagbasa, mabilis maputol. Kaya pansin natin, kapag tayo nasa shower, makikita nyo ang daming nanlalagas na hair nandun na dun sa bathroom floor. O kaya is kapag nagda-dry na po tayo with the towel, nakikita nyo nanlalagas yung buhok dun sa part na yon. So, unang-una pa lang, kapag basa po ang buhok, hindi po pwedeng sinusuklay. Hindi po pwedeng yung pasuklay ng suklay kasi mas mabilis siya maputol that time. Hindi rin po pwede yung magtatawel tapos very vigorously dinadry yung hair. Mas maganda po na ini-air dry na lang po. So yun po, unang-unang abiso ko po yun sa mga patients na gusto alagaan yung buhok nila. I see. Naku, maganda yung mga tips na binigay mo, doktora. Pero meron akong gustong i-ask, no? Pero walang kinalaman sa alopecia areata. With regards dun sa yung daily hair loss natin, okay, yung hair fall. So, meron ba yung allowable mga numbers lang na parang number of hair na nawawala, hair strands? Usually 100 to 150 Per day. hair strands. Oo, per day. Okay, so beyond that, pag sobrang dami, medyo nakakabahala, baka dapat magpa-check up. Yes. Oo. Okay, and meron bang mga dapat i-avoid, okay, na mga practices o kaya products when one has alopecia areata? To be honest, wala naman pong kailangan talagang i-avoid completely. Pero syempre, kunwari, wala na nga tayo masyadong hair, alagaan nyo na rin po yung natitirang buhok, 'di ba? So, wag po masyadong undergo ng mga treatments na requires heat. Kunwari, yung nagpa-plancha pa ng hair or kaya yung nagda-dry ng hair pero yung blower, yung air ng blower is very hot. O kaya po yung mga pagpapariban, pagpapaperm, i-avoid po muna natin during the time na meron tayong alopecia areata kasi it can aggravate po the process. Baka po magkaroon pa po kayo ng mas maraming po. I see. Very well said. And syempre, doktora, yung importance of being happy all the time. Hindi naman kasi natin maiiwasan yung mga challenges sa buhay, di ba? Basically, so sabi, hindi tayo pwedeng nalulungkot palagi. So, kailangan yung ating handling, okay, kung paano natin hinahandle yung mga stressful, okay, events ng buhay natin, dito tayo masusubukan. Okay? And with that, doktora, thank you very much. Baka meron kayong final words para sa ating mga viewers? Sana po mga kasambahay, may natutunan kayo ngayong sa segment ng Doctors on TV.
Maraming salamat po. Yeah, and Dr. baka may gusto kang batiin and you might want to invite them also to see you here at Makati Medical Center. Okay, so binabati ko po lahat ng mga dermatologists sa Makati Medical Center at sa society namin, ang Philippine Dermatological Society. So kung meron po kayong mga concerns tungkol sa balat, sa buhok o kahit po sa kuko, pwede niyo po kaming hanapin, yung mga dermatologist po here sa Makati Medical Center. Okay, thank you once again, Dr. Corazon Thank you, Melia, a Dr. Sara. dermatologist from Makati Medical Center. We hope mga kasambahay, naku, marami po kayong natutunan sa ating talakayan with Dr. Corazon Melia. Having a long hair is a glory for women according to the Bible. And to keep our hair healthy, let's watch this short video. Hello mga kasangbahay! Good morning! Ako si Dr. Charmaine Ivy Sun. I will be your dermatologist this Sunday morning. Bad hair day ka ba lagi? Or kaya naman nagsuklay ka na pero mukhang mahangin pa rin sa labas? Paano nga ba magkaroon ng shiny, healthy hair, lalo na sa mga kababaihan? So, mukhang napaka-simple lang yan na bagay, pero actually, maraming hindi marunong sa wastong pangangalaga sa ating mga buhok. Kaya ngayong araw, we will talk about some easy, simple ways na paano pangalagaan ang ating mga buhok. Paano natin malaman kung we have damaged hair? So, unang-una, makikita natin that the hair is dry and brittle. So, ibig sabihin, pag hinawakan mo yung buhok, parang maaligasgas siya, hindi siya madulas. Pangalawa, it looks dull, no? Meaning, hindi na siya shiny, hindi na siya mukhang pang-commercial. Pangatlo, makikita natin yung dulo ng buhok natin, yung part na naka-attach sa scalp. Mas makapal siya kumpara doon sa tip or dulo. It means parang numinipis ng numinipis. Tsaka madalas rin kapag damage ang hair, mas mabilis siyang nagbubuhol-buhol. Frizzy hair and dry hair, nangyayari po siya kapag we overwash. Meaning, twice a day po tayo nagsha-shampoo. Nakaka-dry po ng hair yon. Also, if we use a lot of chemical sa buhok natin, for example, sa pag-dye ng buhok, as you can see, guilty ako doon. So, pwede rin sa pag-perm, sa pag-cellophane, Brazilian blow dry. So, lahat po yan, no? And then, also, if we use a lot of heat products, heat styling products to be specific, more of pag-use ng hair dryer, flat iron, or curling iron. Masama po lahat yan. Ang paghugas po ng buhok natin, no, or pag-shampoo, it actually depends kung gaano ka-oily ang scalp natin. So, kapag oily, pwede po ng once a day. Pero kung hindi po masyado, okay lang naman ng every other day. So, hindi po pwede mag-overwash. Pangalawa, kailangan pong ma-conditioner ang hair natin. So, ang conditioner, parang yan yung moisturizer ng buhok natin. So, tinutulungan niyang protektahan. Number 3, we have to avoid styling as much as possible. Hindi naman ibig sabihin bawal magsuklay. Pero kung pwedeng hindi na magpakulay, hindi na magpa-treatment, like mga cellophane, no? Mga perming, mas maganda po yun. Tsaka pag naliligo rin po tayo, bawal gumamit ng masyadong mainit na tubig. So, pwede pong maligamgam or lukewarm or malamig, pero wag na wag yung mainit na mainit. So, kapag nagpapa-rebond kasi tayo ng hair, ang nangyayari doon is yung mga bonds sa buhok natin or doon sa hair shaft or mismo, nasisira kasi sila. So, just imagine, kung kulot yung buhok, parang inunat mo talaga siya. So, nadadamage yung hair natin. Sa pag-bleach naman, it uses peroxide, which is a very strong chemical. So, ang ginagawa niya is pinapatay niya yung melanin or yung kulay ng buhok natin. So, for rebonding and bleaching, para magawa nila yung ganong klaseng effect, they really have to damage the hair first bago nila magawa yung intended reaction na makikita natin sa hair. Kapag nagsha-shampoo tayo, alam nyo ba, ang shampoo dapat nilalagay siya sa scalp, hindi siya sa hair nilalagay. Kasi ang kailangan natin matanggal is yung oil. So maybe you would say, paano naman yung buhok natin? So the proper way daw to do it, according to the experts, is pag nagwa-wash na po kayo ng hair, yung parang suds or yung mga bula, dahan-dahan bumababa sa buhok. That's the proper way daw to wash. Hindi yung kukuha tayo ng shampoo tapos kukuskusin yung buhok. Masisira po talaga yung buhok natin.
Pangalawa, kanina sabi ko na kailangan natin gumamit ng conditioner. So yung conditioner, hindi rin pwedeng nasosobrahan. So kailangan yung mga dulo-dulo lang ng buhok yung nilalagyan ng conditioner. Hindi naman kailangan lagyan yung scalp kasi wala rin naman siyang maitutulong doon. Pangatlo is kapag nag-dry tayo ng buhok. So bawal po kumuha ng tuwalya tapos ganyan po yung pag-dry ng buhok. So kailangan medyo maarte po tayo, piga-piga lang po. So sabi nga po nila, mas maganda daw po yung parang microfiber na towel. Kasi mas sumisip-sip daw ng tubig at the same time, mas less damaging daw sa hair. Pang-apat is yung pagsuklay. So actually, alam nyo, bad po na nagsusuklay kapag basang-basa yung buhok. Kasi it's during this time na yung cuticle ng hair natin, mas prone po siyang masira. So kailangan, it should be damp or sabihin natin 50% dry bago po tayo magsusuklay. Also, ang type ng comb. So, bawal po gumamit ng ganito. Ito po ay fine tooth comb. Parang nagsusuyod po tayo. So, masama po ito sa buhok natin. Ang kailangan is wide tooth comb. So, as you can see, malalapad po yung ngipin. And then, pag nagsusuklay po tayo, kailangan po segment by segment. So, ganyan-ganyan po. Hindi po pwede yung isang pasada na mabilis. Makakalbo po talaga kayo doon. And then, next is yung pag-dry or pag-heat ng buhok natin. As much as possible, huwag pong gagamit ng hair dryer kung pwede. Mas maganda daw po, according sa mga experts, na mag-air dry na lang. Ibig sabihin, natural air, no? Para matuyo ang buhok natin. If kailangan po natin gumamit ng blower, may mga blower po na may setting po na cold air. And then we can also apply some products to protect the hair like cream, parang serum. And then as much as possible, minimize yung time na nagko-contact yung heat sa buhok natin. Yun kasi yung nakaka-damage. And then afterwards, pagtatali po yung buhok, bawal po yung banat na banat, no? Kasi talagang makakalbo po tayo, masama po yun. And then last but not the least, ang aking favorite. Sabi nila, kapag if you brush your hair 100 times a day, mas gaganda daw yung buhok, mas hahaba, mas magiging shiny. So wala pong katotohanan yun. Mahuhulog lang lahat ng buhok nyo, tsaka magtitikwas-tikwas po siya, magpa-fly away. So wag na wag po natin gagawin yun. That's it mga kasambahay. I hope marami po kayong natutunan today. So for more information, you can also follow me in my social media accounts. Meron po akong Facebook, Instagram, Dr. Charmaine Ivy Soon, Dermatologist. Meron rin pong TikTok, SkinMD903. And for consultations or for para ma-check po natin na mabuti yung hair nyo, pwede rin po tayong pumunta sa clinic namin sa Chinese General Hospital or pwede rin po magpa-appointment sa Integrity Aesthetic and Medical Wellness Center dito sa may Banawe, Quezon City. Muli, ako si Dr. Charmaine Ivy Soon, ang inyong dermatologist this morning. Lagi po nating tatandaan, lalo na sa mga kababaihan, that our health matters. Salamat mga kasambahay! Napakaraming tips na ating natutunan ngayon mga kasambahay. Naku, we hope ay marami po kayong natutunan at naku, maging guide into your healthy lifestyle. Naku, kaya't wag muna po kayo maglilipat ng channel. Magbabalik pa rin ang Doctors on TV. Nagbabalik ang Doctors on TV. Naku, we hope mga kasambahay ay marami po kayong natutunan sa ating talakayan ngayong araw. Lagi po natin tandaan, naku, prevention is better than intervention. At sa lahat po ng may mga pinagdadaanan, naku, lalo na po sa kanilang mga kalusugan, may God bring healing and guidance to each one of you mga kasambahay. And with that, we conclude today's enlightening episode. But before we end, take a moment to watch this. Watch these snippets for the upcoming episode on Sunday. Well, neck lump, bukol sa leeg, anything na lahat yan from sa gilid, gitna, at kabilang gilid from chin up to dito sa may clavicle natin. Yan po yung neck area. Clavicle yung collarbone natin, collarbone, diba? Opo, okay. Yung mga gusto ng mga tao, kita nila Oo, yung pag pumapayat kasi yan na nakikita, diba? So hanggang dito, lahat yan, gilid, harap, bukol, anything na may makapaka yung parang holen o malobo dyan, pwedeng so consider as neck lump. whether maliit, malaki, ano pa rin yun? Yes. Okay.
At yan po mga kasambahay ang aabangan natin sa susunod na linggo. Naku, and as we wrap up today's episode, we'd like to extend our gratitude to all our viewers for their continued support. And I would like to greet, of course, BMPI's General Manager, Mr. J. Eusebio, at syempre ang ating Kuya Daniel Razon na walang sawang sumusuporta sa mga adhikaing may kinalaman sa serbisyo publiko. May God always protect you and grant you a healthy life. Syempre, binabati ko din yung aking kambal, si Iyo, si Ian, hi kay EJ, and kay Doc Alain, of course. Happy birthday, EJ. I love you so much. Mahal na mahal ka namin. And syempre, nanay and tatay, I love and miss you both. At sa atin pong mga kasambahay, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa Doctors on TV. And please like and follow my Facebook page. Just type on Facebook search box, Dr. Sara Barba-Cabodil. We hope you found this discussion informative, empowering, and inspiring. Remember to follow us on social media for updates. Don't forget to tune in next time, God willing. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Sara Barba-Cabodil. Let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV. We would like to thank Makati Medical Center, a hospital with a heart. Located at Amarsal Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Makati Med Wellness Center, located at 7th floor, Ayala North Exchange Tower 1, Legazpi Village, Makati City. We would like to thank Adlaon Optical, located at ground floor Super 8 Warehouse Poblacion, Bariwag, Bulacan, 0922-878-5911, and second floor Aliw Complex, MacArthur Highway, Calvario, Maykawayan City, Bulacan, 0922-861-2095. Asian Breast Center is the premier healthcare facility dedicated to breast health and wellness. It specializes in breast cancer diagnostics, treatments, and disease management, offering state-of-the-art technologies in treatment guided by American standards and guidelines. Visit their Facebook page at facebook.com/Asian Breast Center PH. The Asian Breast Center is located at the 8th floor of Centuria Medical Makati, located in Galayaan Avenue, corner Salamanca Street, Barangay Poblacion, Makati City. The center is open Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m., except holidays. To get the best level of care, you can book an appointment by calling their mobile number at 0917-127-3278 or send inquiries through email ask.abc@asianbreastcenter.com. Breast cancer is curable and treatments are affordable when detected and diagnosed early. Lindison Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867 or 02-824-9360, or you can email them at lgsalesco@gmail.com. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barba-Cabodil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact them at 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. Dr. Sara Barba-Cabodil would like to express her gratitude to Medical Depot, healthy num-num food, where we do.